Hello beautiful people! Magandang araw! Kaarawan nga ng aming makulit na prinsesa kaya naman nag-request siya na mag-celebrate sa UNG or amusement park. Dito sa Japan ay napakasimple lang mag-celebrate ng birthday, hindi mo na kailangan mag-party. As long as ma-enjoy ng mga bata yung araw nila, enough na yon. Andito na nga kami sa amusement park at una nga namin pinuntahan itong paborito nilang merry-go-round. Ito nga si Kuchan, suot-suot pa niya tong crown niya na may nakasulat na happy birthday. Gusto niya ata ipaalam sa lahat ng tao na birthday niya ngayon. Habang nagla-lunch nga kami ni Machang, yung mag-aama sa merry-go-round na naman. Wala talaga silang kasawaan dyan. Sa bagay, kahit ako naman nung bata, yan din ang isa sa mga paborito ko. Enjoy naman ang aming makulit na prinsesa. Hindi talaga siya nauubusan ng energy. Maliban na lang talaga kung pagod na. Madalas din kami magpunta dito kasi super nakaka-enjoy at bukod dyan napakamura ng bayad sa mga rides, 50 yen lang bawat tao. At dito nga yan sa Korea Amusement Park. At dahil nga 4 years old na si Kuchang ay challenge her na sumakay sa biking dahil yung ate din niya ginawa din namin to. Pero hanggang ngayon si Machang takot na takot pa din. At akala nga namin iiyak si Kuchang pero mukhang enjoy na enjoy siya, tuwan-tuwa pa nga eh. Habang si Machang, ayan, takot na takot talaga. Grabe talaga yung tawa ko dyan, hindi ko mapigilan. Napakagandang memories na naman ang nabuo namin ngayong araw. Paglaki nila at nakita nila to, siguradong pagtatawa na nila yung reaksyon ni Machang. Super dami pa naming ride sa nasakyan dyan. Sayang lang kasi yung gustong itry ni Kuchang na roller coaster ay inaayos nung araw na yan. Kaya naman sabi ng papa niya, next time na lang pagbalik namin ulit. At eto nga rin si Bunso ay enjoy na enjoy. First time niyang sumakay sa bike na yan. At nung mga bandang hapon na nga, nagyaya na rin kaming umuwi dahil may celebration pa kaming gaganapin sa bahay. Hanggang pag-uwi namin, nag-aagawan sila kung sino ba yung hahawakan ng papa nila habang naglalakad. At dahil mapagbigay si Machang, ang ending, kaming dalawang magkasama. At pag-uwi nga namin sa bahay, nakahanda na yung pagkain. Yun nga lang, ang aming prinsesa, bagsak. Sobra-sobra talaga yung pagod niya ngayong araw. Kaya naman eto, kami-kami muna yung nagkukulitan. At dahil nga gabi na, alam namin na hindi nagigising si Kuchan, diretso na yan hanggang umaga. Kaya naman yung tito niya, ayan, nilagay na lang yung regalo sa gilid niya. Pero si ate, gustong-gusto niya kasi makita yung reaction ni Kuchang. Kaya naman ginising pa din niya. At dahil nga walang anak na babae si ate, grabe niya i-spoil yung mga anak ko. At super thankful nga ako doon kasi hindi lang sa mga bata, pati sa akin super bait nila. At dahil nga kakagising lang ni Kuchan, nagre-recharge pa yan. Pati nga itong cake na to, si ate ang nag-prepare niyan. Magaling po kasi siya magluto at gumawa ng mga pastries and cake. Actually, silang dalawa ni Jowa kasi namana nila sa mama nila. Siya po kasi si mother-in-law nung nabubuhay pa siya. Yung time nga na yan, 1% pa lang yung energy ni Kuchang kaya nahihirapan pa siya mag-blow ng candle. At syempre, ito yung isa sa mga favorite part ng mga bata tuwing birthday, ang bigayan ng gift. At nang maibigay nga namin lahat, sabi namin i-open niya na agad para naman makita namin kung ano yung magiging reaksyon niya. At una nga niyang binuksan itong regalo ng papa niya at ng ate niya. Medyo di mo nga maipaliwanag yung expression ni Kuchan dyan kasi alam niya at ramdam niya na mag-i-start na siya mag-aral ng hiragana. Tapos kinuha naman niya yung regalo sa kanya ni Ririya-chan. Actually, nabili ko to sa Toy R Us kasi nakita ko siya no isang araw nanonood sa YouTube at nasabi niya na gusto daw niya yung laruan na yan. Kaya naman nagka-idea ko na yan na lang yung irigalo namin. At syempre, bukod dyan, meron pa akong isang prepare na regalo na sigurado magagamit niya tuwing field trip. At buti naman talaga at nagustuhan niya. Yun nga lang, ito si Bunso inaagaw kasi trip din niya. At last nga niya inopen itong regalo nila ate. Request niya to sa tita niya at di ko na-expect na ibibigay agad kaya naman kita niyo reaction niya, super happy talaga siya.
At marami na naman pagkakaabalahan itong batang makulit. At nang makapag-recharge na nga siya, ayan na naman ang makulit na prinsesa, punong-puno na naman ng energy. At eto nga sister-in-law ko, hindi makamove on sa cake. Pinapakita niya sa akin yung nasira. Sabi ko okay lang kasi maganda naman at super sarap. Next week, si Bunso naman na magsa-celebrate ng birthday. O siya, hanggang dito na lang. Matane!